Senador magpupulong ngayong araw upang talakayin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Senator Rodante Marcoleta sinampahan ng kasong plunder sa Sandigan Bayan. Representative Leila de Lima at iba pa naghahain ng sagot sa reklamong kriminal na inihain ni Attorney Mans Carpio. Extension sa serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan, hiniling ni DILG Secretary John Vic Remulla sa NAPOLCOM. Natapos na kagabi ang 3 araw na kilos protesta na isinagawa ng isang religious group. Unang idinaos ang 2 araw na protesta ng grupo sa EDSA White Plains na kalaunan ay inilipat sa Liwasang Bonifacio sa Maynila matapos na hindi napagbigyan ng Quezon City Local Government ang permit ng mga ito para sa 3 araw ng protesta. Matatandaang nagdulot ng matinding traffic at marami ang nagreklamo ng maabala sa sorpresang rally ng grupo noong Martes ng umaga. Makalagpas ang alas 10 ng umaga ngayong araw ay formal nang naihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder at 3 counts ng pagdabag sa Presidential Decree No. 46 sa Sandigan Bayan. Laban ito kina Senator Rodante Marcoleta at 3 kapwa-akusado na sina former Congressman Mike Defensor at mga businessman na sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Ilang minuto matapos ma-file ang kaso, nagsagawa rin agad ang raffle ng anti-graft court. Napunta sa Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong plunder, habang ang mga kaso ni Defensor, Veray at Espiritu ay napunta naman sa 4th, 1st at 6th Division. Ang mga kaso ay nag-ugat sa 75 million pesos na natanggap ni Senator Marcoleta mula sa 3 bago ito tumakbo sa pagkasenador noong 2025. Magiging bukas sa publiko ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Ayon sa inilabas na advisory ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., nasa 61 na upuan lamang ang ilalaan kada araw para sa mga nais manood mismo sa loob ng Senado. Ipatutupad ang first-come, first-served basis sa pamamagitan ng Senate Visitor Management System o BMS, kung saan kailangang magparehistro online 1 araw bago ang nakatakdang pagdinig upang makatanggap ng QR code na magsisilbing entry pass. Mahigpit ding ipatutupad ng Senado ang mga patakaran sa loob ng session hall upang matiyak ang kaayusan at disiplina habang isinasagawa ang impeachment trial. Inihayag ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi na magsusumite ng komento ang prosekusyon sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Naglalaman ng pre-trial order ng mga napagkasunduan ng prosekusyon at depensa kasunod ng pre-trial conference para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nagsisilbing gabay ito ng mismong impeachment trial. Anya, minarapat ng prosekusyon na wag nang mag-submit ng komento para maiwasan ang anumang posibilidad na magamit ito para iantala ang paglilitis sa July 6, 2026. Dagdag pa nito, wala namang mahalagang isyong kailangang i-correct sa pre-trial order. Ganito rin ang paniniwala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isang House Prosecution Panel member. Well, katulad po ng binabanggit ng mga ibang makasama ho namin sa prosecution panel, tingin ko naman ho, wala na ho nga kailangang idagdag pa. Mayroong pagpupulong ngayong araw ang lahat ng senador. Ngunit ayon kay Senator Erwin Tulfo, wala pang partikular na mga bagay na pag-uusapan sa nasabing meeting. Gayunpaman, bilang sa Lunes na July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tiyak na ito ay kasama sa agenda nila ngayong araw. So all senators. Kaya mananawagan ako sa mga samahan ko, sa minority, pasok na ako kayo para pag-usapan natin itong impeachment on Monday.
Dagdag ni Senator Tulfo, posibleng matalakay rin sa pagpupulong nila kung sino ang magsisilbing presiding officer oras na magsimula na ang paglilitis sa susunod na linggo. Samantala, bahagi ng paghahanda ng Senado sa impeachment trial ay ang advisory mula sa Senate Secretary kaugnay ng mga hakbang sa seguridad. Kabilang narito ang pansamantalang pagsasara ng Jokno Boulevard, northbound at southbound lanes mula Seaside Boulevard hanggang Atangdala Rama Street sa regular na trapiko sa mga araw na may schedule na paglilitis. Ano ang nilalaman ng kanilang sagot sa reklamo ni Ginoong Carpio? Magandang umaga, Ella. Iginiit ni na mamamayang Liberal Representative Laila de Lima at Akbayan Representative Chel Jokno na bahagi ng kanilang tungkulin bilang miyembro ng House Committee on Justice na ihayag ang bank records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Mans Carpio sa isinagawang pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban sa PC Presidente. Kanina, Ella, ay nagsumiti na nga ng kanilang counter-affidavit sina Representatives de Lima, Jervil Luistro, Chel Jokno at Percy Sindanya sa Quezon City Prosecutor's Office. Sa gitna ng tumitinding pag-aalala ng mga magulang dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa, sinabi ni Department of Education Secretary Sani Angara na hindi agad-agarang makalilipat sa online learning setup ang mga eskwelahan. In some schools, it exists, but it's not something that is readily available. Alam niyo naman yung state of internet infrastructure natin. At syempre, yung ibang magulang, hindi rin kaya na. Ayon kay Secretary Angara, nananatiling hamon ang internet connectivity at access sa teknolohiya para sa mas maraming pamilyang Pilipino. Sinabi rin niya na ang kalagayan ng infrastruktura sa internet sa bansa ay hindi pa ganap na handa at hindi rin kayang suportahan ng ilang magulang ang ganitong setup. Sa halip, binigyang diin ng kalihim na pinagtutuunan ng pansin ng DepEd ang pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan. Dalawang kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at Canada matapos ang pulong nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Isa sa nilagdaan ay ang Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation at ang pangalawa ay may kaugnayan sa turismo at migration. Pinuna sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services ang pagtaas ng terminal fee sa Manila North Harbor at Batangas Port. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, chairperson ng komite, napakamahal ng terminal fee na sinisingil ng Philippine Ports Authority o PPA. Ngunit wala anyang malinaw na paliwanag ang ahensya sa dahilan ng dagdag singil na ipinatutupad sa mga pantalan ngayong taon. Paliwanag ni Attorney Dominic Paulo Marquez, kinatawan ng PPA, tumaas ang terminal fee sa Manila North Harbor kung saan 111 pesos na ito ngayong taon mula sa 93 pesos na singil noong 2025. Hindi pa pirmado ang nabuong mga affidavit ng 8 sa mga nagpapakilalang dating bodyguards ni former Congressman Zaldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, June 20 nang ibigay nila ang draft ng mga affidavit. Ngunit 2 beses na umanong humingi ng tig-1 linggong extension si Attorney Levy Baligot, kanilang legal counsel, para pag-aralan ang mga salaysay. Nung binigay na namin yung affidavits or yung draft affidavits kay Attorney Levy Baligot, he seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. Aniya, nakikipagtulungan naman sa mga investigador, ang ex-bodyguards at personal na nagtutungo sa kanilang tanggapan. Ngunit pagdating umano sa pirmahan ay kumakabig at idinadahilan na hindi pa ito nare-review ng kanilang abogado. Bagamat karapatan naman na sumangguni sa legal counsel, nais na ng ombudsman na mapirmahan na agad ang mga affidavit. Magandang tanghali sa iyo, Aga. 1 taon na extension sa serbisyo ang hiling ni Department of the Interior and Local Government Secretary John V. Grimulya sa National Police Commission o NAPOLCOM para kay Police Brigadier General Hansel Marantan. Ito'y upang maipagpatuloy aniya ang pagpapatupad ng critical at ongoing high-impact operation na hawak ng General. Tumanggi naman ang Philippine National Police na isa-isahin kung ano-anong malalaking kaso o operasyon ang hawak ni Marantan. Si Marantan ay kasalukuyang Regional Director ng Police Regional Office 4A o Calabarzon. Ipinagpapasalamat naman ni General Marantan ang rekomendasyon para sa kanyang extension.
aga, aabot sa 48 testing venues sa buong bansa ang gagamitin para sa PMA Entrance Examination 2026 para naman sa unang leg sa Eastern Mindanao sa July 11 at 12. Itong testing venues ang nakahanda kabilang ang Bayugan, Cagayan de Oro, Surigao, Davao, Mati, Tagum at Vigo City. Pinalalahanan naman ang mga aplikante na dalhin ang kanilang exam permit o mga kinakailangang dokumento, valid ID at iba pa.